Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo dito lamang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod si Rosario Mistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa labas at higit sa lahat, tunghayan ninyo ang mga pangyayari sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon sa pamamagitan ng ating programang Issue Ora Mismo. Magandang umaga po. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, drainage ng Metro Manila 70% barado ayon sa DPWH. Class suspension nasa DILG na. Pangulong Marcos pinatigil pagkakabit ng SONA tarpaulin. Forced evacuation sa nasasinalanta ng habagat ikinasa ng DILG. At LPA naging bagyong Dante ayon sa Pag-asa. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Drainage ng Metro Manila 70% barado ayon sa DPWH. Hindi na umano kayang kontrolin ng drainage system sa Metro Manila ang mga pagbahang dulot ng malalakas na pag-ulan dahil bukod sa sobrang tanda at lumang-luma, 70% nito ay barado na. Ayon kay Department of Public Works and Highway Tech Secretary Manuel Bunoan, pawang gumagana naman ang mga pumping stations nang bumuhos ang malalakas na ulan sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, bumaha pa rin dahil hindi makadaloy ang tubig baha sa mga pumping stations dahil halos 70% ng mga drainage systems ay barado. Sinabi rin naman ni Bunoan na sa ngayon ay isang bagong drainage system master plan ang binubuo na sa tulong ng World Bank. Habang wala pa naman ito, patuloy niya ang mga kinauukulan sa pag-rehabilitate sa mga pumping stations, pagtugon sa problema sa mga basura na bumabara sa floodwater inlets at pagpapatupad ng Pasig Marikina Floodway Program na ang layunin ay mapigilang dumaloy sa Metro Manila ang tubig baha mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Samantala, tiniyak rin naman ni Bunoan na sisiyasatin nila ang ulat ng Metropolitan Development Authority o MMDA na isa ang MRT-7 sa Batasan Station sa Commonwealth Avenue sa sanhi ng mga pagbaha sa naturang lugar. Sa iba pang mga balitang pambansa, class suspension nasa DILG na. Binigyang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na mag-anunsyo ng suspensyon ng trabaho at klase sa tuwing sumasama ang panahon at iba pang kalamidad. Ito ang kinumpirma ni Presidential Commission Office Secretary Dave Gomez matapos na si Remulla ang mag-anunsyo na walang pasok kahapon ang mga paaralan.
Nauna nang sinabi ni Remulla na hiningi niya ang approval ni Marcos para siya ang magdeklara ng class suspension sa tuwing mayroong bagyo at iginit ang kanyang karanasan noong siya pa ang gobernador dahil mas madaling mag-coordinate kung galing sa kanila ang suspensyon ng klase. Ang kapangyarihan para sa pagsuspinde ng klase ay pangunahing nakaatang sa mga lokal na pamahalaan at sa Department of Education depende sa bigat ng sitwasyon at lokasyon. Sa kabila nito, sinabi naman ng DILG na maaari rin magsuspende ng pasok ang mga Department of Education at local governments unit base sa kondisyon sa kanilang lugar. Pangulong Marcos pinatigil pagkakabit ng SONA tarpaulin. Sa detalye, sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay dahil dismayado ang Pangulo sa ulat na ilang government personnel ang abala sa pagpapaskil ng SONA materials habang maraming komunidad at mamamayan ang nakararanas ng matinding pagbaha. Inatasan naman ng kalihim ang Department of Public Works and Highways or DPWH at iba pang ehensya ng gobyerno na itutok ang kanilang atensyon sa relief operations at paglutas sa baha upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan lalo na sa panahon ng krisis. Umaasa naman si Bersamin na susunod ang lahat ng ahensya upang matulungan ang maraming mamamayan na magdurusa ngayon sa perwisyo ng matinding pagbaha. Kahapon ay umaning na negatibong reaksyon ang mga larawang umikot sa social media kung saan nagdalagay na ng posters at larawan ng Pangulo kaugnay sa kanyang pagnakatakdang SONA sa Lunes, Hulyo 28. Forced evacuation sa sinalanta ng habagat ikinasa ng DILG. Naglabas ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government or DILG sa mga Local Government Units or LGUs na magsagawa ng mandatory evacuation sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan na idinulot ng hanging habagat. Sa isang pahayag na inilabas nitong Martes, Hulyo 22, hinikayat ng DILG ang mga alkalde, gobernador at mga kapitan ng barangay na ipatupad ang sapilitang paglikas o kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga residente sa mga apektadong lugar na may prioridad sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Isang memorandum din ang inisyon ni DILG Secretary John Vic Remulla para sa Philippine National Police or PNP at Bureau of Fire Protection or BFP na tulungan ang mga LGU sa pagpapatupad ng sapilitang paglikas patungo sa evacuation centers. Inatasan din niya ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa panahon ng paglikas at Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamahagi ng relief goods. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa halos 1.27 milyong individual naapektuhan hanggang Huwebes ng umaga dahil sa severe tropical storm Wipa, dating Krising, habagat at low pressure area. Mahigit 80,000 to 335 katao ang nawala ng tirahan dahil sa pagbaha, ngunit isa sa 5 lamang ang nakarating sa mga evacuation center na nag-iiwan ng humigit kumulang 65,000 katao na nasa labas pa rin. Pinayuhan din ang mga lokal na opisyal na sundin ang protocol sa operation, listo, and checklist manual na gagabay sa disaster preparedness bago, habang nagaganap ang emergencies at pagkatapos depende sa sistema ng Alpha Bravo at Charlie Alert levels. Inaasahang magtatagal pa ang pagtulong sa mga apektadong pamilya dahil sa namataang panibagong 3 low pressure area na isa ang nasa labas pa ng Philippine Areas of Responsibility o PAR. Sa pinakahuling balitang nasyonal, LPA naging bagyong Dante ayon sa Pag-asa. Naging ganap na Tropical Depression Dante ang isa sa 3 low pressure area na binabantayan sa silangan ng Aurora.
Si Dante ang ika-4 na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Bukod kay Dante, may 2 pang LPA na binabantayan na posibleng maging bagyo kaya pinag-iingat ang mamamayan. Ang isa pang LPA ay tinatayang nasa 155 km naman ng east-southwest ng Basco, Batanes, habang ang southwest monsoon o habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa bansa. Samantalang ang isa pang LPA na binabantayan ay nasa labas na pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR at nasa 2,850 km silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, maraming lugar sa bansa ang nakararanas pa rin ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat at LPA. Ang bagyong Krising na nagdulot ng malawakang bagbaha ay umalis na sa bansa. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864.
GSAC St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa ating programang Issue ora mismo. Sa Agiraray, ang sa inyong likod si Rosauro Amistoso, maray na aldaw po. And calling the attention sa gabos na may hilig sa broadcast. Ang Bicol TV po naghahanap nangaip po kay technical staff. Sige po sa Bicol TV, be part of our team ang Bicol TV Sorsogon. Okay? Magpasiring lang po digdi, magdala lang ng resume or biodata para sa indong pag-apply. So, dire-diretso na po kita, mga tugang, ingat-ingat po ngunyan baga na aldaw ano igwan ning ibinabang order an sa tuyang personay sa Malacanang ang
Sabi nga ni po walang pasok ngayon. Walang pasok dahil sa igwa pa ning bagyo. Bagyo. Itong habagat palan. Habagat. Igwa ning habagat nagraragasa pa digdi sa tuyang probinsya. Kaya sa Bicol region kaibahan po ang Sorsogon sa dahil po kay klase o dahil man kaibahan duman kaibahan duman ang tawag kayo ni so ang mga kaibahan ang mga government agencies na dahil po kay laog sa ngunyan. Nuulit ko sa dahil po ngunyan ng klase dahil ngunyan po mga tugang kiklase dahil lang sa piningani po na idiniktara na kan Malacanang na daing klase dahilan sa habagat kabilang baha ang naranasan ta kaya biruin mo kahalawig kang nakulaon ang nasakupan kainin na habagat. Kaya ingat-ingat lang po kita sa tuyang pagbiriyahe. Or kung kung dahil man po ning dahil maning sabi nga dahil maning mga padumanon dahil nangun dahil lang sa baha. Sabi digdi walang pasok idiniklara ng palasyo sa Metro Manila at ibang probinsya kabilang ang Sorsogon. Base sa Memorandum Circular Number 90, upon the recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council relative to the continuous heavy rainfall brought about by the southwest monsoon, work in government, offices and classes at all levels in Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras,
Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna, and Negros Occidental are hereby suspended on July 23, 2025. However, agencies responsible for basic, vital, and health services, preparedness, and response duties must continue to remain operational to ensure continuity of essential government functions despite the declaration of work suspension. Non-vital government employees of subject agencies and all other government employees may be engaged under approved alternate work arrangements subject to applicable laws, rules, and regulations. Further thereto, the localized cancellation or suspension of classes and or work in government offices in other regions may be implemented by their respective local chief executive pursuant to relevant laws, rules, and regulations. The suspension of work for private companies and offices is left to the direct discretion of the respective heads. This circular shall take effect immediately. Ayan po ang memorandum na signed Executive Secretary Lucas Berzamin. Okay? Ang nagngalas lang kita digdi dahil kasabay ang Camarines Norte. Dahil kasabay ang Camarines Norte sa may discretion. Maray pang Camarines Norte taday siguro binahap. Kasi mga tugang sabi nga sa balita kanina, pwede na pala na ang pagpatupad ng pag-suspend ng klase or sa mga government offices na walang pasok, pwede na iasa duman or sa DILG base sa direktiba kan presidente na DILG na mismo ang mag desisyon ayon sa basbas kan presidente na si President Bongbong Marcos. Happy watching po pala kay Lilia Yudico. Good morning po sa lahat. Good morning man po. Good morning man kay Boboy Gibara. Good morning sa Gabos. Kumusta? Igwa pa kibaha. Ayun to Sir Boboy kung may mga binabaha pa na lugar at this time kasi mag-aga man siguro, hangin lang and wala man ning uran. And si Ma'am Bebot Hilihanoras, good morning man po sa imo all the way from Basud. Yan. Good morning man kay Papa Maki Gomez. Hali pa dyan sa Matnog Sursugon. Kumusta ang Matnog niya to? Balita ko, grabe ang mga pigigibong niyan dyan kan sa tuyang mayor na si Bobet Lee Rodrigueza. Sabi ni Ma'am Bebot Hilihan Oras, good morning Sorsogon, God bless us all. Okay? So, sabi ko dyan sa Matnog, kumusta kaya dyan ang mga stranded, Papa Maki? Baka pwede ka report sa tuya kumusta ang mga stranded dyan. Tas sigurado pag arog ba kayo ninahabagat ina-allowed pa magbiyahe ang mga roro going to Visayas or going to Samar or Allen. Ina-allowed pa ba ang pagbiyahe kung habagat? So, ayan. Dahil nakasabay ang Cam Norte, bahala na daw si Padilla sa Cam Norte. Kaya dahil nangunasin, dahil na sinabay.
Sa bagay, sa baba mambaga, nakakaagduman sa memorandum ni Bersamin, Secretary Bersamin, na nasa executive na yan kung ano ang kapasyahan. O bad, nalingaw lang. Nalampasan, sabi nga ang Cam Norte, kaya dahil nasabay. So mga tugang, sabi ko kay Papa Maki, kumusta dyan Papa Maki sa sitwasyon dyan sa Matnog? Perang kilometro naman dyan ang mga truck. Taka nagpasiring kita dyan kang last Saturday ito wala maning anunsyo. Pero nasa halawig dyan ang nakapila na mga 10-wheeler na mabalyo going to Visayas. Ano daw sa ngunyan ang kamugtakan dyan? Sana matawan kita ng update ni Papa Maki kang sitwasyon dyan sa Matnog. And digdi mga tugang sa probinsya kang Sorsogon. Saro na naman po na mainiton na pinag-uusapan ang pagputol kan Centennial Tree dyan sa Capitol Park. Iyon na naman po ang puro laman kan Facebook. Iyon na naman ang laman kan Facebook an pagputol, an issue na pagputol kan Centennial Tree. Mga tugang, ang araw kaini na sitwasyon dahil man po kita kung may mga naghapot, sana po isa lang alang taman na ansaro na iyan, dahil man po mahapot ang tao kung igwa po ko taang una ning ipinaluwas na statement ang satuyang opisyalis like the Governor Boboy Amor. Or kaya kung di man si Boboy, yaon man po si Mr. Dong Mendoza, ang PIO kan Provincial Government of Sorsogon, na magpaluwas. Dahil man po kita mahula. Puro batikos ang nangyayari. Batikos tigdi, batikos duman. Na puro na lang daw pagputol kang kahoy. So, kay puhanta po ng kapaliwanagan kay ni. Para po, once for all, matapos ini na issue, pag-araw kayan. Siyempre, mahapot ang tao, Centennial Tree yan. Natatabas na lang pinutol. Dahil masiguro yung puputulon, kan sa tuyang, or ipapaputulon sa tuyang gobernador, kung daing rason. Diba? May nagsasabi, lapa na daw ang irarom. Oh, natataday magpaluwas ning statement. Kaya ang nangyayari, pinuputak nilugod sa social media. Simple man lang po baga ang bagay na yan. Mapaluwas lang kita ng a piece of paper sa mga media outlet. Maski ba kung nadigding sa Bicol TV, tabayas ini, sa ibang outlet na lang para at least may paliwanag. Ang nangyayari, nagiging lugod Sabi nga ni, nagiging laman ini kang bakong magayon na sitwasyon. Siyempre mahapot kita, kaliwat kanan, puro kita pagpapagayon kan sa tuyang probinsya. Puro kita pagpromoter ka makagayunan. Pero mahiling ta, may pigpuputol na puno, nidaing kapaliwanagan. Dahil man po gusto sabihin na ako ang gobernador digdi, wala ka mong labot, akong masusunod. Diba? Kung putulon ko yan, kung ubusong ko yan, wala ka mong labot kaya akong gobernador. Mag-gobernador man kamo kung gusto nindo. Siguro ba kung manarog kayo niyang kaisipan kan sa tuyang gobernador? Kung di ang tao na nga ipo man lang ini,
kapaliwanagan. Nangangai pa man lang ini nin kasimbagan. Kaya lang, I don't know. Paras mambagan ka mga mga nakalihis. Wala tuo ang pagputol kang puno dyan sa Capitol Park. Ang rason, daan ay hiling ang kagayunan kang building kang Capitol. Biriin mo yan. Kaya pinurutol. Pero aram ko, hala na lang ito na na dahil nga makita ang kagayunan. Pero dahil man po kung natandaan na nagpaluwas ka ito, I don't know kung may nagpaluwas ng statement, taday man kita nakakuan ng kopya. Pero this time, ang kaipuhan tanig di mga tugang, kasimbaga naman. Natataarog ka iyan ang nangyayari. Na pag ginusto ta, putulon, putol! Base di ba sa sarong resolution kang sangguniang panlalawigan, nagpaluwasin da ning resolution opposing no objection na perang puno ito napuputulon dahilan sa gibo na widening. Nagkangalas ako. Digdi lang kita sa Sorsogon. Arog ka yan. Pumasirin ka dyan sa Albay, Kamsur. Halos iwasan ninda ang puno. Kasi nga ni centennial tree na iyan na pig-apod. Kumbaga, na yan siguro ang edad kaan magurang pa sa mga lolo niya to. Magurang pa ini sa mga lolo ta na mga pinurutol na kahoy. Kaakibat ka ini, huya na pigsasabi ta na pagtanom ta ng 1 million trees. Diyos ko. Inang kalikasan. Abuton ta pa daw iyan. Kundi, ini na nahihiling ta na pagpurutol kang kahoy, inikuta na ang dapat nato na proteheran. Ano ang kasimbagan ka ini kang DNR? Because of widening? Kaya wala kita maitao na kasimbagan? Hello, Papa Maki? Hello? Yes, good morning, SM Sao, at sa lahat po ng mga nakatutok po sa Bicol TV Sorsogon. SM? Okay, good morning. Yes, SM Sao, patungkol po dun sa kanina sabi mo about sa update po sa lagay ng sitwasyon po sa Matnog, lalong-lalo na yung mga bihikulo kung meron bang stranded. Nakausap po natin ngayon ang Philippine Coast Guard Matnog. Ayon po sa kanila ay wala naman pong naitalang stranded ngayon dito sa bayan ng Matnog at matatandaan na noong July 19, alinsunod sa kanilang bulletin number 19 at tropical cyclone bulletin number 19 ay nagkaroon po sila ng pagsuspende sa mga biyahe ng mga sasakyan pandagat kasama na doon ng mga pampasahero na mga roro. July Pero 20. kahapon dahil yes, go ahead, SM. July 20 ito? July 19, SM Sao. July 19, Saturday.
Tropical Cyclone Bulletin number 16 dulot ng bagyong Krising nung nakaraan. Pero kahapon, base naman sa kanilang Memorandum Circular 0-01 ay nilip na o inalis na ang pagpapahinto ng operasyon ng Matnog Port. So ngayon, SM Sao, inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ayon sa Philippine Coast Guard. So wala silang naitalang stranded, tuloy-tuloy na ang biyahe, SM. Okay, so kahit habagat, sabi nga, pero daiman daiman ki in-stop ang pagbiyahe ka mga Roro. Yes, SM, ayun nga sa nabanggit ko kanina, kahapon ay nilip na yung Memorandum Circular nung nakaraan. So ngayon, ayon sa Philippine Coast Guard ay manatili lang nakatutok at magabang sa kung ano man ang kanilang ilalabas na sirkulasyon o sea travel advisory para kung sakali man na magtuloy-tuloy itong sama ng panahon ay mapipilitan silang magkaroon ulit ng pagsuspende sa mga biyahe dito sa Matnog Port. Lalo na nakapasok na ang bagyong Dante, ganap na ang bagyo, ang tropical depression na naging bagyo na. Yes, opo SM, tinanong din natin yan kanina sa Philippine Coast Guard. Tinanong natin kung ito ba kasi naging ganap ng bagyo ang bagyong Dante. Ayon sa kanila dito dahil maayos naman ang panahon ngayon dito, medyo makulimlim pero walang ulan, hindi naman gaano kalakasan ang hangin dito sa lupa. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, pwedeng sa karagatan ay mas malakas kaysa sa dito sa actual dito kalupaan, pero kakayanin naman daw ito ng mga Roro vessel at mga sasakyang pandagat. So pinayagan na muna nila upang hindi magkaroon ng maraming stranded dito, pero manatili lamang daw na nakabang kasi anytime pwede po silang maglabas ng panibagong sea travel advisory alinsunod sa ipapalabas ng kanilang headquarters ng Philippine Coast Guard. Papa Maki, kahapon ba maulan dyan? SM, kahapon, bandang umaga ay hindi naman gaano pabugso-bugso, pero nung hapon na hanggang gabi ay medyo lumakas ang pagbuhos ng ulan. Okay, so wala ba tayong na-monitor kahapon dyan na binaha na barangay katulad nung dati na talagang makikita natin pag umuulan, napipilitang i-evacuate ang mga residente ng ilang barangay na prone sa baha? Actually, SM Sao, yun din ang binabantay natin, pero sa ngayon, maswerte naman at wala pa kasi hindi naman nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Pero inaasahan na talaga yan. Kasi noon pa man, pag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa bayan ng Matnog, ay siguradong babahain, lalong-lalo na yung mga lugar katulad ng Barangay Tahunan, Barangay Manhumlad, Barangay Tugas, Barangay Balukawe. Yan yung malalapit sa prone sa baha, SM. So, ngayon ay wala pa namang pinapalabas na paghahanda ang munisipyo, hindi katulad nung nakaraan ng sabihin natin nung nakaraang administrasyon ay ganito pa lang ay naghahanda na sila lalong-lalo sa relief operation at naghahanda na din ang MDRRMO. Pero sa kasalukuyan na SM Sao kagabi ay nagpalabas din ang lokal na pamahalaan ng Matnog, Executive Number 002 Series of 2025, nagpalabas na ng pagsuspende sa lahat ng klase o sa lahat ng klase sa pampubliko na paaralan, ganoon din sa pribado na paaralan kasi meron din dito yung mga sa preparatory at ganoon din pagsuspende sa mga government offices maliban na lamang ayon dito sa Executive Order number 002 ang exempted doon sa pagsuspende ay ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, Social Welfare Development Office at MHO o Municipal Health Office. Yun ang mga exempted kasi katulad naman ng dati ginagawa na ito SM Sao. So ito talaga yung kasi ito yung mga line agencies na mga kinakailangan
Pero ayon naman sa Philippine Coast Guard, nakahanda din sila. Ganon din, Bureau of Fire Protection, nakausap din natin si SFO Porreneriate, nakausap din natin. Always ready naman sila sa kung ano man ang hihingin tulong ng lokal na pamahalaan, ay nariyan lamang sila ang kanilang mga personahe. Ganon din ang Philippine National Police Matnog o Matnog Municipal Police Station, ay nakahanda din sila sa kung ano man pwedeng maitulong nila kung sakali na maapektuhan ang bayan ng Matnog, SM. Okay. Thank you very much, Papa Maki. Any information pa? Yes, SM. Yun lang naman, SM. Ang ating karagdagang impormasyon mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Yan. Thank you very much, Papa Maki na. Gomez pa para sa live report sa present situation dyan sa Matnog, Sorsogon. Yan, kasi nga talagang kailangan natin ng update lalo na dyan sa Matnog dahil ito po ang talagang 24 hours na ginagamit na pantalan pagtawid dyan sa Luzon, Visayas. Kaya maraming salamat, Papa na Maki pa sa imong live report direktamente hali dyan sa Matnog, Sorsogon. Okay? So, at this point in time, mga tugang, sabi nga ni mga tugang, dyan sa Matnog, at least po ngunyan, dahil sa habagat, pero dire-diretso man ang biyahe. Dahil man po, nag-stop ang Coast Guard, dahil sa, siyempre, may measurement masinda kaya yan sa hangin, asin sa balod, kung kaya aramaninda po na kaya pa kang mga ro-ro vessel, so tinutugutan hindi ini na maglayag. Okay? And duman man sa mga small fishing vessels, automatic dahil na po ini pigtutugutan pag-arog kayo ni na ang panahon. Kung mahiling ta, garo parang wala lang, pero ang arog kayo ni na sitwasyon is talagang kay puwanta po kayo ni inuton ang kaligtasan kan sa tuyang mga constituentes. Happy watching sa sakuyang classmate all the way from Bataan, si Ferdinand Galvez Saklayan. Mate, ingat-ingat yan sa Bataan. Classmate kito ng high school. Okay, dire-diretso kita. Sabi man po ni Ma'am Bebot Hilianoras, wara na gayon ang Capitol, wara na mga puno. Mamay natitira pa naman. Hindi pa naman siya nauubos. Yan, good morning classmate and good day. Good morning man sa imo, Ferdinand Galvez Saklayan all the way from Bataan. So, balik kita sa dyan sa mga Centennial Trees, nasabi nga ni iisa-isain ko kayong parang putulin. So, arg po kayan. Ayan. Iisa-isain ko kayong putulin. Don't worry, mauubos din kayo. Ini nga ni mga tugang pagsasabi na ang hagad ta kaini is a simple explanation. Na mga pagsasabi na ang kesyo, ang kahoy da pinutol, tapig dara duman sa resort, sa Residencia del Amor, kung sain-sain. So, makulog sa talinga. Pero kung igwa po kita ng report na igwa kita ng statement na pinaluwas, maski po ako, numero 1 ka man na mabasa kayan para magtaon ng kapaliwanagan. Tas sabi ko nga po, bako man po na tamili gobernador kita is magigibot agabos na gusto niya to. Magigibot ta kung ano ang gusto ta dahil kita ang gobernador kang probinsya. Remember po, inilik ka kan tao
You are elected by the Sorsoganon dahilan sa tiwala sa imo. Dahilan sa tiniwalaan ka. Kaya marapat lang naman siguro na ang pagtiwala sa imo, suklian mo man ini tiwala sa mga nag-elect sa imo. Bako ito na tiniwalaan ka, tapos pagyaon ka na sa pesto mo, kasi hoda, basta ako arog kayo ni arog kayan. Dahil ng pakilabot. Diba? Sana lang ipahiling ta ang paging tunay na leader ta. Sa giraray pa mga tugang nagagad po kita ning mas a piece of paper na kapaliwanagan tungkol sa pagputol kang kahoy na naman dyan sa Capitol Park. Remember po, sabi ko po dahil kita nagkukontra ka iyan. Kung iyan para sa may purpose. Ha? May purpose dapat ang arkayan. Pero dahil po pwede na na masilensyon na lang kita. Nasasabihin ta, masawa man in katitira sa ato, masawa man in kapupuros. No. Ha? Obligasyon ta po na magpaluwas ning statement sa bagay na yan. Dahil man po pwede na sabihon ta na mananawa man kamo ning ka komentar sa muya. Maski nga ni po Unbicol TV pagsasabi ninda na manlain-lain, bias, may favoritism. Pero nanindugan po kita para sa mga tao. Nanindugan kita para sa mga constituentes niya to. Mas dakol po ang nagtiwala sa imo, Go Boboy Amor. Kaya for the second time around, tiniwalaan ka. Inimang kuta na hagad ta na sa pagtiwala sa imo, tawan tamang kuta ini nin balo sa mga tao. A piece of paper lang. Oh, pinaputol ko tabi yan, tahasardos na yan. Habo ko po na may magbuwis pa nin tao kung pinabayaan naman iyan na mabuwal. Simple as that. Tapos nakutaan ang issue sa bagay na yan kung ipinaluwas ta. O ini na resolusyon kang sangguniang panlalawigan na maputol kami ng kadakol na kahoy para sa sa widening. Pero ang mga kahoy tabi dahil man namon hakuton, ibibili namon duman sa mga barangay na matatamaan. Ha? Iwawalat namon duman. Araw ko ta kayan. So sa gararay po sabi ko nga mahagad kita ng kapaliwanagan sa bagay na yan. Sabi nga ni Papa Maki, di man daw uso yun ng mga public notice sa inda. Pero dapat pausuhon ta ini, Papa Maki. Pausuhon ta ini. Pausuhon ta ini. Kung dili ini uso. Kay dapat araw kay ini ang mangyayari.
Hindi man po pwede na magbuta-butahan na lang kita. Sorry po, mga tugang. Nagtataram kita, maski po ako pinupugulan ko an magkomentar na kuta na. Pero sa ngaran kan sa tuyang trabaho, kay po ang tapo ini, iba lang ibog sa tao. Sabi ko nga po, tiniwalaan kita kan tao. Sana ipakita taman ang pagtitiwala ta sa inda. Balusan ta ini, nagidimbo ninda na pagtiwala sa tuya. Balusan ta ini, na tinawan kita nin sarong chance na maging gobernador sa Giraray. Makalukluk Giraray sa pwesto. Base di in papauso kay kaipuan ang parauso. Mga tugang, sa mga naghiling sa tuya, aram ko po may makirad na naman. Sabi ko nga ni po, bako kitang nagkukontra sa development. Kung ang pagputol kang kahoy na iyan, parte kang development. So wala man po kita ng iba na pigahagad ang kapaliwanagan man lang. Pero para po sa tuya, ini na mga nagpo-post na naghapot. Maliwanagon po na nagmamakulog masinda sa inang kalikasan. Kaya pigigibon ninda ini. Siring tapo, nagmamakulog kita sa trabaho ta. Kaya nagkukomentar kita sa bagay na yan. Kaya nipigahagad ta ang bagay na ini na padagos kitang tao nin pagtitiwala sa mga nag-ilihir sa tuya. Balusan ta po ini pakun sa paagi kan pagpasalinggaya, pagtaunin mga gulong o kung nano-nano, balusan ta ini. Sa paagi ka ini na pagtao nin kapaliwanagan man sana. Yan man lang po. Masakit ba iyan gibuhon na magtao kita nin kapaliwanagan? Nata tapinutol ang kahoy na yan? Masakit ba para sa tuya? Kaya pirmi maisip ang tao, igwa kita pirmi ning hidden agenda sa pagputol ka iyan dahil wala man kitang pinaluwas na anuman na kapaliwanagan. Wala kita ning pagpasabot sa tao. Wala kita ning sabi nga ni reaksyon. Basta nasa isip ta, putulon ta ini, putol ka ini, kaya kung gobernador, that's right. That's all. Katawa ko sa ordinansa. Okay? So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaram kan sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Sa Giraray, mabalik kita same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Same program, Isyu Ora mismo. Sa ngaran kan billing ni staff kan Bicol TV Sorsogon. Ansa hindi mong lingkod, si Rosario Amistoso. Namamaran na po, mabalik kita sa aga. Hanggang sa mas edisyon kan sa tuyong programang Isyu Ora mismo. Marinaldo po, Asinjos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pang
pagklaro. Isyu, hatod, aksyon sa Indo, ora mismo. Isyu, ora mismo sa Bicol TV.